Okay, mga kamukil ha. Gandang tanghali. Bali, nandito pa rin tayo sa Mati City mga kamukil ha. Pang-tatlong araw namin dito sa ang project sa Mati City. Bor! Ops! Dito ato bang Bor? Kayang mag-cutting. Kanang way mag... So, tatlong araw namin dito. Pahirapan ng mga kamukil yung diskarte. Dahil lahat ng puste dito, pinapalitan. So, ginagawa natin rito. Oh. Dito tayo maglalagay ng poste mga kamukil. Oh, tingnan niyo yung area namin. Napakahirap no. Dagat na po to dito mga kamukil. Oh. Ilalim dagat na po yan. O ito kailangan makapaghukay ng para sa ating puting rebar na nasa 85 cm yung width ng ating butas no. 80 cm yung ating ano parilya. Puting rebar na ipapasok dito. Oh. Ito lang yung mahirap talaga sa ano namin mga kamukil. Itong paglalagay ng mga puste, no? O, pwede kasing ipatong ko na lang dito yung second floor sa taas. Kasi nakikita ko dito, nung pagdating ko, mga kahoy lang, no? Yung ginamit nilang puste, sana ba yun? Tapos binalot nila ng simento. Asa itong mga puste nga kahoy, boy? Labay na nyo? Ha? Labay, aslak ito nito, dito. Labay, di ha? Asa na mga kinalot dito labay largo. Kailangan baguhin natin yung schedule ng poste. O, itong poste na ito mga kamukil, kaya na itong bumuhat ng buong konkrito sa taas. 25 by 25 cm kwadrado to. Kaso lang, ang diferensya nito, apat na deform bar yung ginamit natin ngayon bar, no? Na 12 mm. So kapag i-full concrete natin yan, dyan tayo sasablay sa apat na ano na yan, na deform bar. So, light material lang lahat sa taas nito. Yan. O, sapat na po yan. Kaya na po yan. Nasa mga 13,500 kilos lang yung ipapatong natin. Yung bigat na nasa taas. Yung materialis lang lahat, no? Pero kasali na yung titira, mga gamit pa nila. Pagpalagay natin kahit 30,000 kilos pa, kayang buhatin ito, no? Ayan. Tapos dito, ayan. O, napapansin nyo, kahoy din to mga kamukil, pinapadala nito. Binalot lang ng simento. Ngayon, ang nangyayari, yung mga posting kahoy, napuputol lang sa pinakalupa. Tulad nito mga kamukil. Kita nyo, kahoy lang. Posting. So, dito lang nakatap yung mga deform bar nila. O, ito, tatanggalin din to. Paunti-unti, no? Napaka-hirap. Ito klaseng diskarte. Pero pag matayo na namin yung mga poste nito mga kamukil, anim na poste, pwede ko na simulan yung pagsisikan floor, no? Tataas, basta matayo ko lang. O, tulad nito. Ito dito mga kamukil, napakahirap. Kasi huling din yung kabilang bahay. O, kaya matinding pagpaplano mga kamukil kapag kaganit. Ayan. Dito na yung pinaka-sitwasyon ng aming trabaho ng kami. Lahat butas, no? Mangyayari dito, lahat ng mga existing na wall, matitira yan. Ayan. Ay, nabuhusan na kami dito mga kamukil. Ayan, no? So, ito, papakapit na lang natin ito dito. Ayan. Tapos bubuhusan ko. Para matibay. Bubuhusan. Magbabarina na lang tayo dito ng dawil natin. Hindi pwedeng abangan natin kagad ng dawil kasi pagtanggal ng forma mga kamukil, napakahirap. Tanggal ng forma. O, ibabarina na lang natin yung ating dawil dito. Tapatan natin to. Tapos buhusan. So, dito rin sa kabila, nakapagbuhos na rin kami. Ayan. Dito, nalagyan namin ng dawil dito. So, kung naprepare namin ng puting rebar, ito dito mga kamukil. Ito yung trabaho ni Jimmy. So, yung ginawa namin, pinahukay ko muna to. Kasi gusto kong matingnan tong poste na to. Yung nakikita ko mga kamukil, matibay naman siya. Dagad siya dun sa ilalim, yung poste nila. Dagat na po dun sa kabila mga kamukil. Ngayon, ginagawa ko mga kamukil, nagja-jacket na lang ako mga kamukil. Nagtuhog ako ng 10 mm dito, dalawa.
Tapos na to. Tapos nilagyan natin ng apat na deform bar na 12mm. No? Maka letter C pa rin yung hook natin mga kamukilay. No? Kuhan, Jim. Ikuhan na siya din. I-alternate niya. Anay mong atuban rin siya. Atubang na pong isa diri ha. Para kuhan siya. Yan yung pagka-discharte ko dito mga kamukilay. No? Dahil kung ipipilit natin yung buong kwadrado na parilya natin mga kamukil, lalampas siya dito yung poste. So liliit yung ano nitong CR, daanan. Hindi na namin ito matrabaho mga kamukil kasi hindi ito kasali sa kontrata. Hindi higit sa lahat yung space o area, napakahirap dun sa likod. So yung pinaka-target namin dito, maluwag lang itong pinaka-ground floor, tapos yung second floor yung pinaka-target, no? Kung napapansin nyo, medyo maluwag-luwag na dito sa ground floor. Titibagin pa yan. Yung wall na yan. Wala nang harang dito mga ditsuhan natin dito. Kakaroon, dito yung hagdanan natin pataas. Yan. So, kailangan ko mga kamugil, ngayong linggo, mapatay namin tong 6 na poste. Para sa Lunes, umpisa na ako sa second floor, and then yung ating mason, si Jimmy, kaya yung magpapile dito sa gilid na to. Magkakaroon tayo ng CHB dito. Laying dito. CHB laying tayo dito sa part na to, itong wall na to. Yan. O, advantage dito. Pag magre-renove yung kabilang bahay, pwede silang dikit na lang dito sa wall na to. No? Kasi nangyayari dito mga ganun din. Yung walling nitong tinatrabaho namin, ito din yung walling na to. Yung sa kabilang bahay. Sobrang dikit-dikit na. Yan. Tapos dito, lalagyan natin ng poste dito. Itong part na to. Kailangan butasin namin to. So, ang schedule ng ating footing rebar dito pa rin sa loob. Kung ano yung sura dyan, doon, ganun yung magiging hukay namin dito. No? So, kailangan makapasok kami ng konti doon sa loob dito. Kahit mga 20 cm maipasok namin yung ating footing rebar. So, ganun din dyan sa kabila. So, pinahuli ko na yan mga kamkibay, hindi yan mahirap trabahuin dyan. Dito yung pinakamahirap trabahuin. So, dagdag pa itong mga gamit mga kamkibay nandito pa. No? So, dahil wala rin silang mapaglagyan sila sir, o sabutan mo lang tayo dito. No? Kumbaga, bigayan na lang. No? Bago mag-umpisa yung trabaho, kailangan mo nang may ilipat kaming gamit. Normal na yan sa ganitong klaseng project. Yan. Samantala dito, saan na nyo, Reboy? Naghuhukay rin, no? Para sa poste. Lahat ng poste ditong existing mga kamukil kahoy. So, ang mangyayari, ay tigado na yung area, oh. Ayan, oh. Ang mangyayari mga kamukil, yung pinaka 80 cm, 85 cm namin na hukay, sa ilalim na. Magde-drip kami sa ilalim. Magde-drip. Naipasok na namin yung footing rebar. Tapos, pagdating sa pareho, walang problema. Maluwag na ito masyado. So, i-drip namin yan pagdating sa ilalim. Mahangir lang namin itong mga pile na to. No, kunti lang naman. O, yan. Nilagyan na ni Jimmy ng ano. Nagbabakal na si Jimmy dito. Ito yung schedule natin mga kamusulo. Importante. Gagawa pa rin tayo ng pinaka-foundation natin kahit na may posting yan. Hindi ko alam kung ano yung foundation na ginagawa nila dyan. Nakikita nyo maliit siya. So, dagdagan natin yan. Nagawa pa rin ako ng ibang foundation dito. Ganito talaga mangyayari kapag renovation. Ito na yung update. Mamayang hapon, makikita na natin to dito. Mabubutas na rin to. Ilalatag na rin natin yung ating footing rebar. Tapos dito mga kamukid, itong pinakatindahan nila, magkakaroon to ng elevate. Aangat natin yung flooring dito. Mula sa pile na to. Ito mula sa flooring na to. Yan. Tataas tayo ng isang CHB dito. Yan. So yung tambak, kailangan marami-rami yung tambak. O tama-tama yung mga giniba namin, dinimulis namin, dito namin itatambak. O yan lang mga kamukid. Yung update. Bali nakapagpatay na tayo ng 2 poste. Isa. Yan. Tapos 2. No? So, hirap talaga pagka ganito. Ayan. So, kulang pa ng 4 na poste. Sana lang ngayong araw mga kamukil, yung target namin, makaplastar kami ng 2 poste na naman. Kapag plaster kami ng 2 poste. No, kanya-kanya trabaho yung tropa mga kamukil. So, yan na mga kamukil, muna yung update natin dito. Pang 3 araw namin dito sa Mati City. Thank you.